Aksidente lang na nadapa, at nahalikan ng babaeng kanyang lihim na minamahal. Ngunit, ang Diyosa ng kalinisan ay nagbigay ng nakakagulat na reaksyon at tuluyang naging isang Maniokis. Hindi lang basta pumasok sa kwarto niya ng hating gabi. Pinilit niya itong tanggapin ang kanyang pag-ibig. Kinuha pa niya ang banal na tubig na puno ng kanyang pagmamahal. At hinalo sa biskwit para kainin ng bidang lalaki. Tinipon pa niya ito para gawing inumin para sa kanya. Purong tubig lang naman ang pag-ibig. May importante akong gagawin. Ang aking Okimi-san. Simula noon, hindi niya hinarap ng bidang lalaki si Ana. Ngunit, tuluyan nang nabaliw si Ana. Gusto niya laging mahuli ang bidang lalaki. At ibuhos ang kanyang walang humpay na pagmamahal sa kanya. Dahil sa paulit-ulit na pagtanggi, nawalan na ng katinoan si Ana. Sinimulan niyang paulit-ulit na halikan ng tenga ng bidang lalaki. Gusto niya itong lamunin ng buo. Nitong mga nakaraang araw, gusto ko nang kainin ang Okimi-san ko. Masyadong na-excite si Ana kaya hindi niya na makontrol ang kanyang pagmamahal. Direktang hinugasan niya ng purong tubig ang mukha ng bidang lalaki. Hanggang sa dumating ang gorilya. Nakita na lang niya ang bidang lalaki na may mukhang puno ng pagmamahal. At si Ana ay pumasok sa isang malasantong estado. Kinagabihan, pagod na pagod ang bidang lalaki habang pauwi. Bigla siyang nakasalubong ng isang babaeng parang balisa na tumatakbo. Pareho silang hindi tumitingin sa dinadaanan kaya nagkabanggaan sila. Nagmakaawa ang babae sa bidang lalaki na tulungan siya. Sinabi niyang hinahabol siya ng mga pulis nang walang dahilan. Nakita ang kaawa-awang itsura ng babae. Namambat ang puso ng bidang lalaki. Walang sabi-sabi ay tinulungan niya ang babae na tumakas. Nang makatakas, sinabi ng babae sa bidang lalaki na wala na siyang matitirhan. Namambat ang puso ng bidang lalaki kaya dinala niya ito sa kanyang bahay. Ngunit, kinabukasan, nagising ang bidang lalaki na katabi niya ang babae. Ang mas malala pa, nakita sila ni Ana. At may hawak na kutsilyo si Ana para magbalat ng prutas. Nakita niyang mauulit ang kanyang trahedya. May naisip ang bidang lalaki. Nagmamadaling sinabi na kapatid niya lang ang babae. Pero hindi naniwala si Ana sa kanyang kasinungalingan. Kaya ginaising ng bidang lalaki ang babae. At ipinaliwanag ang sitwasyon gamit ang pagbuka ng bibig. Pinakiusapan niya itong makipagtulungan sa kanya. Anong nangyayari kuya? Sino siya? Mahal mo ba siya? Mahal. Nang marinig iyon, napanatag si Ana. Noong una, sinugod niya kagabi. Nakita niyang may kasamang ibang babae ang bidang lalaki. Balak pa niya silang parehong saksakin. Biglang niyakap ng babae ang bidang lalaki at naglamang. Ngunit, agad din siyang nagsisi. Nakakainis. Anong ginagawa ko sa kapatid ng Okimi-san ko? Ate Ana. Pasensya na. Kusang gumalaw ang kamay ko. Dahil sa pag-ibig. Kuya. Papasok na ako sa eskwelahan. Ipinakilala ni Ana sa lahat ang bagong disciplinary officer. Para alisin ang mga bastos na bagay sa paaralan. Tinanggal niya ang ring ng basketball. Dahil nakakapagpaalala ito ng kondom. Ang lubad na ginagamit sa tug of war. Dahil pwedeng gamitin sa pagtali, kinumpiska ito. Kahit ang bola ng ping-pong ay hindi nakaligtas. Dahil kasya ito para takpan ang butas ng drainage. Pati ang net ng volleyball ay tinanggal niya. Dahil kamukha ito ng lambat ng pangingisda. Ang sobrang kama niya ni Tsukimi ay nakakahiya pati sa Vice President. Ngunit, ang mas nakakagulat ay, kinumpiska ni Tsukimi lahat ng tissue sa buong paaralan. Para sa kanya, ito ang pinakamadumi at mapanganib na bagay. Ang gitnang bahagi nito ay maaaring magpahamak sa mga lalaki. At dahil walang tissue, hindi na nakapagpigil si Ana. Sakto namang may isang Maniokis na lumabas. Pagkatapos, sinabi ni Ana na gagayahin niya si Tsukimi. Pipili siya ng bagong grupo ng disciplinary officers para alisin ang mga bastos na bagay. Dahil may malawak na kaalaman si Tsukimi tungkol sa sex. Sa pamumuno ni Tsukimi, sinimulan nilang inspeksyonin ang buong paaralan. Hindi nagtagal, ang mga notebook na ipinamahagi ng bidang lalaki at ng iba pa sa mga estudyante ay natagpuan at sinunog lahat. Ang nagawa ng disciplinary committee ay ikinabahala ng Vice President, kaya napagdesisyonan niyang sirain ang susunod nilang gagawin. Gusto lang patuyuin ng batang lalaki ang kanyang brief. Hindi niya inaasahan na maakit niya ang magnanakaw ng brief sa paaralan. Para parusahan ng magnanakaw, agad na sumugod si Otoma. Hindi niya inaasahan na si Ana Senpai pala ang magnanakaw. Naakit pala si Ana Senpai sa amoy ni Otoma. Bago pa maintindihan ni Otoma ang nangyayari, pamatong na si Ana Senpai sa kanya. Otoma-kun, natutuwa ako. Lumalabas na plano lahat ito ni Ayame.
Para mapigilan ang organisasyong manyak na sumisira sa kanyang reputasyon, naisip niya ang paraan na gamitin ang panty ni Otoma bilang pain. Ang organisasyon, na may matinding pagnanasa, ay hindi kayang labanan ng amoy na naipon pagkatapos mabasa ang panty. Kaya, isinampay ni Otoma ang kanyang panty sa balkonahe. Sina Imoto at Hanjyo ang inatasan na magtago ng mga malaswang magasin sa labas. Gayunpaman, si Hanjyo ay abala sa pagguhit kay Otoma na kumakain ng saging. Kasabay nito, si Ayame ay nakasuot din ng maskara. Nakatayo sa rooftop ng akademya at nagbabasa ng mga sikat na linya. Pagkatapos, habang abala ang lahat, naghagis siya ng maraming magasin. Gaya ng inaasahan, nang makita ng organisasyon sa dilim ang kaguluhan. Agad nilang sinimulan ng plano na magnakaw ng panty. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Otoma ay, ang kanyang amoy ay may napakalakas na epekto kay Ana Senpei. Kaya, nangyari ang eksena sa simula, nang makita na malapit nang himatayin si Ana Senpei sa kinatatayuan niya. Agad na humingi ng tulong si Otoma kay Tsukimi, ang disciplinary officer. Pero si Tsukimi, na karaniwang hindi pinapalagpas ang anumang romantikong gawain, ay hindi pinansin ang ginawa ni Ana Senpei. Lumalabas na inutusan siya ng principal. Naunahin ang kagustuhan ni Ana Senpei. Sa madaling salita, pwedeng hipuan ni Ana si Otoma. Sa kabilang banda, kung si Otoma ay gumawa ng anumang labag sa batas, huhulihin siya ni Tsukimi dahil sa paglabag sa mga patakaran. Habang nagrereklamo si Otoma tungkol sa hindi patas na patakaran na ito, biglang sumugod ang tunay na magnanakaw ng panty. At ninakaw ang panty na itinuturing ni Ana Senpei na kayamanan. Hindi ko inaasahan na may panty rin dito. Tama ang pagsunod ko sa amoy papunta dito. Many Akis. Ang panty ni Otoma Kuhei. Ang aking gantimpala. Hindi mapapatawad. Tsukimi Senpei, hulihin natin sila at kunin ang panty ko. Naiintindihan ko. Bagamat nabigo ang plano para kay Otoma, may natuklasan si Ayame na maganda. Ang panty ni Otoma para kay Ana ay mas mahalaga kaysa sa paglilinis ng akademya. Sa madaling salita, kailangan lang ipakita ni Otoma ang kanyang panty. At darating si Ana na parang superhero na may sixth sense. Kaya, ito ay magiging malaking bentahe sa kanilang mga susunod na aksyon. Pagkatapos suriin ang mga pangyayari, tumingin si Ayame kay Hanjyo. Ang babaeng ito na ayaw magtrabaho ng mabuti ay isinumbong ni Imoto. Kaya, plano ni Ayame na bigyan siya ng malupit na parusa. Dinala ng butler ang forbidden switch. Ano yan? Anong gagawin mo? Tigil. Bitawan mo ako. Pagkatapos pahirapan si Hanjyo, inanunsyo ni Ayame ang susunod na plano. Sina Imoto at Hanjyo ay magpapatuloy sa pagkalat ng mga magasin sa paligid. Ang pain ay papalitan din mula sa panty ni Otoma sa isang mas malakas na bagay. Ito ay ang mainit na bagay na kakakuha lang kay Hanjyo. Kailan nakuha yan? Kaya, kinabukasan, si Ayame ay muling nakatayo sa rooftop at gumagawa ng gulo. Ang magnanakaw ng panty ay naakit din sa amoy gaya ng plano. Nakita ko na. Tigil. Ginulat mo ako, kasamahan ka pala. Sa sandaling nahuli ni Otoma ang pang-10 magnanakaw, biglang bumukas ang pinto ng girls' locker room. Isang anino ang sumugod ng walang imik. Nagkataon lang na natisod siya sa magnanakaw ng panty na walang malay sa sahig. Inisip ni Otoma na ang taong ito ay isa ring miyembro ng grupo. Kaya ginamit niya ang natatanging teknik na itinuro ng kanyang ama. Electric massage. Pagkatapos ng 79 na buwan, ang tao ay halos mamatay na. Nang bumukas ang ilaw ng locker room, natuklasan ni Otoma na ang taong nakadapa sa sahig ay si Tsukimi. At ang naramdaman niya kanina ay nagpapakita na si Tsukimi ay lalaki talaga. Nang mabunyag ang kanyang pagkatao kay Otoma, hindi na nagtago pa si Tsukimi at inamin ang katotohanan. Lumalabas na gusto ng principal na protektahan si Ana. Kaya pinag-aral niya si Tsukimi sa akademya bilang babae. Para madaling maresolba ang mga isyu tungkol sa pag-ibig. At para makasama si Ana Senpei bilang babae. Para sa isang taong simple ang pag-iisip tulad niya, hindi siya magkakaroon ng romantikong damdamin. Bago pa man maproseso ni Otoma ang nakakagulat na balita, narinig ang boses ni Ana Senpei mula sa labas ng locker room. Ngunit sa kabutihang palad, may maskara siya. Kaya inakala ni Ana na impostor ang nasa harap niya. Nang makita na malapit nang magkaroon ng laban, biglang may naisip si Otoma. Samantalahin ang pagkakataong ito. Nakakagigil ang amoy na ito. Peking panty pero kamukhang kamukha ng kay Otoma-kun. Ang galing. Paano kung ang Diyosa ng iyong puso ay biglang naging manyak?
Ano ang gagawin mo? Dahil sa isang maliit na pagkakamali, natisod si Utoma at hindi sinasadyang nahalikan. Si Ana, ang presidente ng Student Council. Ginawa siyang ibang tao nito. Para makapag-iwan ng magandang impresyon kay Utoma. Isang umaga, espesyal na naghanda si Ana ng isang pakete ng cookies para sa kanya. Nahuli ni Utoma ang pagbabago sa kanyang ugali. Tinanong niya si Ayame kung may magandang nangyari kay Presidente Ana nitong mga nakaraang araw. Hindi pa natatapos ang kwento nang marinig ito ni Ana. Pinilit niya siyang kumain ng mabilis bago lumamig. Masarap ang unang kagat ni Utoma. Pero may kakaibang lasa itong kasama. Cookies na puno ng pagmamahal. Ana. Pagkatapos noon, ilang beses na nagsuka si Utoma araw-araw. Naisip niya na nakakain siya ng love cookies, kaya gumamit siya ng tubig para linisin ang kanyang tiyan. Sa tingin ni Ayame, hindi naman ito masamang bagay. Basta maging maayos ang relasyon nila ni Ana, mas mapapalapit sila sa kanilang plano. Kahit tama si Ayame, hindi pa rin matanggap ni Utoma na ang kanyang Diyosa na ate ni Ana si Ayame mula sa likod ng bakod na bakal. Hindi niya matanggap na malapit sila sa isa't isa. Akala niya ay magkasintahan sila. Si Ana, iyon nga. Nag-aalala si Utoma kung galit sa kanya si Ana. Kaya niya ako hinanap para pag-usapan ito. Pagkatapos marinig ito, binalak ni Ana na palampasin na lang. Pero binalaan pa rin niya si Ayame. Kung may gagawin siyang masama sa kanyang lalaki, magtiis. Magiging Godzilla ang maliit niyang mukha. Magtiis. Pagkatapos, inihagis niya ang gunting kay Utoma. At nagbago rin ang ugali niya sa bahay. Dati, palaging pressured si Ana ng kanyang ina. Palaging nirerespeto at sinusunod ang kanyang ina. Ngayon, interesado si Ana sa ibinigay na gawain ng kanyang ina. Bukas ang ika-20 anibersaryo ng pagkakatatag ng Forbidden Palace School. Hindi mapigilan ni Ana ang kanyang excitement. Iniisip ang mga kalokohan na gagawin niya. Itatago na sana ni Utoma ang kanyang comic book na plano nang bigla siyang ginulo ni Presidente Ana mula sa likod. Pumunta siya para bigyan ng inumin si Utoma. Sabi niya, ordinaryong tubig lang ito. Hinaluan lang ng kaunting malalim na pagmamahal para kay Utoma. Pagkatapos uminom, magiging masaya silang dalawa. Hindi pa natatapos magsalita si Ana. Biglang dumaan si Utoma sa ilalim ng kanyang mga binti at tumakbo palayo. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na naghahanda si Ana ng mga gamit para lang mahuli si Utoma. Tuwing aatake siya, pinagpapawisan ng malamig si Utoma. Takot na mahuli siya. Pagkatapos ng ilang beses na pagkabigo, aksidenteng nahulog ang sikretong comic book na plano ni Utoma. Nakita ito ng tsismoso. Kaya, kinuha niya ito at ipinamigay sa lahat ng estudyante. Sa huli, maraming estudyante ang naging tagahanga ni Ayane. Naguguluhan ng principal at ang iba pa. Nagboluntaryo si Ana. Nahulihin si Ayane mag-isa. Para makontrol ang iba, natuto ang mga babae na gumamit ng pang-aakit. Para hindi sila mahabol ng mga staff. Traidor. Babaeng may mahabang buhok. Huminto ka dyan. Lahat ay naka-gear up at handa ng lumaban. Naghihintay si Ayame na matapos ang kaguluhan. Para ikwento kay Utoma ang lahat. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kilabot sa kanyang likod. Ang dumating ay ang presidente ng Student Council. Isang sipa lang ay kaya niyang baliin ang isang sanga ng puno. Dahil sa nakakatakot na lakas, tumakbo na lang silang dalawa para makatakas si Utoma. Itinulak siya ni Ayame sa gilid. At siya naman ay nahuli ni Ana. Para iligtas si Ayame, nagpanggap si Utoma na isang Many-Okis. Sinabi niyang miyembro siya ni Ayane. Walang sinabi si Presidente Ana at sumugod sa kanya. Pero ang kakaiba, pamilyar sa kanya ang amoy ng lalaking ito. Sa huli, aksidente siyang natamba. Nahihiya, mag-isa siyang tumalon pababa ng bundok at lumikha ng isang magandang tanawin. Nakakita ka na ba ng babaeng naglalakad na may dalang water purifier? Si Ate Ana ng vending machine, kahit saan siya magpunta. Nag-iiwan siya ng kumikinang na amoy ng pag-ibig. Basta makita niya ang kanyang minamahal na si Utoma. Hindi niya mapipigilan ang sarili. Mula nang mabaygo ang misyon na pagbawalan si Kon noong nakaraan. Mas lalong ginanahan si Ate Ayane ni Ayane. At kasama ang alamat ng sayaw at basketball na pagkasunduan ng tatlo na magtulungan. Nagamitin ang kapangyarihan ng iilan para punuin ang pagmamahal ang mundo. At nang makita si Utoma na nakasuot ng damit pambabae, ang estudyanteng Gorilla ay tuluyang nahulog ang loob sa kanya. Pagkatapos ng klase, sa oras ng tanghalian, formal siyang nagimbita kay Utoma. Espesyal pa niyang inihanda ang isang girly na baon para kay Utoma. Ang sa dressing room ng mga babae.